Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mark Daniel M. Soberano mula sa Bachelor of Secondary Education, major in English. Ngayong araw, gusto kong magbahagi ng isang pagninilay na malapit sa puso ko. Isang ideyang sa unang tingin ay simple, ngunit habang mas pinagninilayan, mas lumalalim at mas nagiging totoo sa aking karanasan. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasa katuparan. Sa unang pagkakataon kong nabasa ito, ang naisip ko kaagad ay, totoo nga no, ang sarili ko pala ay hindi lamang basta umiiral. Ang pagkatao ko ay hindi aksidente, hindi pagkakamali, at lalong hindi basta-basta. Ito ay biyaya, isang regalo na ipinagkaloob ng Diyos. Ngunit hindi para itago, kundi para isabuhay. Kapag sinabing ang ako ay biyayang tinatanggap ko, ito ay paalala ng aking buhay ay isang bagay na dapat kong pasalamatan. Ang bawat araw na ako ay gumigising, ang bawat hinga, ang bawat pagkakataong magmahal, o kahit ang magpatawad, lahat ng ito ay patunay na ang ako ay may halaga. Pero aminin natin, hindi laging madaling tanggapin ang sa ating sarili. Maraming beses sa buhay ko na tinanong kong aking sarili, sino nga ba talaga ako? O kung sapat nga ba ako? Lalo na kapag nakakaramdam ako ng pagkukulang o kapag naikukumpara ko ang aking sarili sa iba. Halimbawa nito ay nung ako ay nasa high school pa lamang. Madalas kong maramdaman na hindi ako kasing galing gaya ng iba. May mga kaklase ako na sobrang talino, mabilis silang matuto at laging napapansin ng aming mga guro. Habang ako, madalas tahimik lang at nagmamasid sa kanila. Minsan naiisip ko na baka walang espesyal sa akin, pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong natututunan na hindi kailangang maging katulad ng iba para magkaroon ng halaga. Dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang biyaya. Ang pagiging tahimik kong katangian na dati ay akala ko'y kahinaan lamang ay naging daan pala upang mas maging mabuting tagapakinig sa aking kapwa. At dahil doon, mas madali akong lapitan ng mga tao kapag may dinadala silang mga problema. Doon ko unang nakita na ang pagkatao ko pala o ang ako ay isang biyayang dahan-dahang ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng mga karansan ko. Kaya kapag sinasabi nating biyaya, hindi lang ito bagay na maganda o masaya. Minsan, ang biyayang tinatawag ay dumarating sa anyo ng mga pagsubok. Kapag nasasaktan tayo, kapag bumabagsak tayo, o kapag nakakaramdam tayo ng kabiguan, doon din natin minsan nakikilala ang ating tunay na pagkatao. At ang pagtanggap sa ako ay hindi lang laging madali, pero hindi ito ang unang hakbang sa pagkilala sa sarili. Kapag natutunan kong yakapin, hindi lang ang magaganda kong katangian, kundi pati ang aking mga kahinaan. Doon ko na natatagpuan ang kapayapaan. Ngunit, hindi lang pagtanggap ang hinihingi sa atin ng thesis. Sinasabi rin nito, ang ako ay sabay isinasakatuparan. Ibig sabihin nito, hindi sapat na kilalanin at tanggapin mo lang ang iyong sarili. Kailangan mo rin itong isabuhay. Ang ako ay hindi static, hindi ito bagay na tapos na. Ang pagkatao ay patuloy na nabubuo sa pamamagitan ng mga pagpili at karanasang pinagdaraanan natin sa araw-araw. Kapag pumili akong magmahal kahit mahirap, kapag nagpatawad ako kahit nasaktan, kapag pinili kong bumangon matapos madapa, lahat ng ito ay paraan ng pagsasakatuparan ng aking ako. Halimbawa nito ay ngayong college ako, may mga pagkakataon na sobrang pagod na ako sa pag-aaral at mga gawain. Gusto ko nang sumuko. Pero naaalala ko kung bakit ko ito ginagawa. Dahil gusto kong makatulong sa pamilya ko.
at makatulong din sa iba. Kaya kahit mahirap, pinili kong magpatuloy at doon ko naramdaman nang ako ay hindi lang basta naririto para mabuhay, kundi para may gawin, may matutunan, at may maibahagi sa ating kapwa. Ang pagsasakatuparan ng sarili ay parang pagtatanim lamang. Hindi sapat na may binhi ka. Kailangan mong diligan, alagaan, at hintayin itong tumubo. Ganito rin sa buhay. Ang ako ay binhi na patuloy na pinapalago ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Sinasabi rin ng pahayag na tatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Ito ang isa sa mga pinakamagandang katotohanan natutunan ko. Walang ibang ako. Walang makakapalit sa karanasan, pananaw at damdamin ko bilang isang tao. Minsan, sinusubukan nating maging katulad ng iba. Ginagaya ang estilo ng iba, ang galing nila, o kahit ang paraan nila ng pamumuhay. Pero, kapag ginawa natin ito, parang pinipilit nating isuot ang sapatos na hindi kasya. Hindi tayo makakalakad ng maayos dahil hindi ito sa atin. Ang pagiging ako ay pagtanggap sa sariling daan. Maaring mas mabagal ako kaysa sa iba, pero ang mahalaga ay patuloy akong naglalakad. Maaring mas tahimik ako, pero marunong naman ako makinig. Maaring hindi ako perpekto, pero ako ay totoo. At sa pagiging totoo, natatagpuan ko ang kaligayahan na hindi nakadepende sa papuri o tingin ng iba. Kasi sa huli, hindi nila alam ang buong kwento ng ako. Tanging ako at ang Diyos lang ang tunay na makakaalam kung paano ako hinuhubog ng bawat karanasan. Hindi makukuha sa panggagaya ang katuparan. Sa panahon ngayon ng social media, madaling mahulog sa paghahambing. Nakikita natin ang mga perfect moments ng mga buhay ng iba, mga tagumpay nila, mga litrato ng kanilang kasiyahan, mga karanasang parang walang problema. Pero kung doon lang natin ibabatay ang ating halaga, mawawala tayo. Sabi nga dito sa thesis, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan. Ang ibig sabihin lang nito, hindi mo makakamtan ang tunay mong saya kung ang sinusundan mo ay buhay ng iba. May isang halimbawa ito. Ito ay isa kakilala ko na gustong maging doktor dahil iyon ang gusto ng kanyang magulang. Pero sa puso niya, gusto niyang maging isang guro. Ginawa niya ang gusto ng iba pero sa bandang huli, hindi siya naging masaya. Nang magpasya siyang sundan ang totoong bukasyon niya, ang pagtuturo, doon siya nakaramdam ng kapayapaan. At ang tanging nasabi niya lang ay, ngayon lang ako, tunay na naging ako. Kaya natutunan ko rin na ang katuparan ay dumarating kapag ginagawa mo ang bagay na tugma sa kung sino ka talaga, hindi sa gusto ng iba para sa iyo. Pakikipag-ugnayan sa sarili, sa karanasan at sa kapwa. Sabi pa sa thesis, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan. Ang ako ay hindi nabubuo sa pag-iisa lamang. Nahubog ito sa mga taong nakakasama natin, sa mga pangyayaring ating pinagdaraanan, at sa ating koneksyon sa Diyos. Halimbawa, sa pamilya ko, natutunan ko kung paano magmahal at magpatawad. Sa mga kaibigan ko, natutunan kong tumawa kahit na may problema. Sa mga guro at kaklase ko, natutunan kong makinig, umintindi at magtulungan. Sa mga taong nakasakit sa akin, natutunan kong magpatawad kahit mahirap. Lahat ng ito ay bahagi ng pagbuo ng salitang ako. Ang bawat karanasan, mabuti man ito o masakit, ay parang piraso ng puzzle.
At sa paglipas ng panahon, unti-unti kong nakikita ang buong larawan ng sarili kong pagkatao. Ang huling bahagi ng thesis ay nagsasabing, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Tama naman ito, walang sinumang may perpektong direksyon sa buhay. Lahat tayo ay nagkakamali, naliligaw ng landas, at minsan ay sumusuko. Pero sa mga gantong pagkakataon, doon madalas dumarating ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Nung isang taon, dumaan ako sa panahong halos mawalan ako ng direksyon. Pagod ako sa mga gawain, may problema sa bahay, at parang lahat ng ginagawa ko ay walang saysay. Pero sa gitna ng pagod na iyon, natutunan kong tumahimik. At sa katahimikan, doon ko narinig ang boses ng Diyos. Hindi malakas, hindi himala, kundi sa kapayapaan ng loob na nagsasabing, "Anak, huwag kang matakot, kasama mo ako." At mula noon, naintindihan ko na ang pagiging ako ay isang buhay na relasyon sa Diyos. Siya ang patuloy na humuhubog sa akin, nagtutuwid sa aking landas, at nagtuturo kung paano magmahal ng totoo. Kaya kapag sinasabi natin ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan, ito ay hindi lang simpleng pahayag, ito ay isang paanyaya ng Diyos na kilalanin, yakapin at isabuhay ang kabuuan ng ating pagkatao. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging kwento, may pinanggalingan, may pinagdaraanan, at may patutunguhan. At sa gitna ng lahat ng ito, tinatawag tayo ng Diyos hindi para maging perpekto, kundi para maging totoo. Totoo sa ating sarili, totoo sa ating bukasyon, at totoo sa ating pagmamahal sa kapwa. Sa totoo lang, mahirap ang prosesong ito. Hindi araw-araw ay may lakas tayong tanggapin ang sarili nating mga pagkukulang. Hindi rin madali ang magpatuloy kapag tila walang kasiguraduhan ang daan. Pero dito, pero dito mismo natin mararanasan ang biyaya ng Diyos sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagod, at sa ating mga tahimik na panalangin. Ang ako ay hindi basta pangalan, ito ay isang buhay na misyon, isang pagtugon sa tawag ng Diyos na gamitin ang ating mga kakayahan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng iba. Kapag natutunan kong tanggapin ang aking sarili ng buong puso, at kapag ginamit ko ang aking buhay upang maglingkod at magmahal, doon ko tunay na natutupad ang ako na nilikha ng Diyos. Minsan, makikita natin ang sarili nating naliligaw, pagod, o parang walang patutunguhan. Pero kahit ganoon, hindi ibig sabihin ay tumigil na ang Diyos sa paggawa sa atin. Ang pagiging ako ay isang proseso, hindi isang resulta lamang. Tulad ng isang obra, tulad ng isang obra maestra, matagal bago mabuo at bawat pinting ng kulay ay may kabuluhan. Kahit iyong mga tila mali o hindi inaasahan, bawat karanasan, mabuti man o masakit, ay bahagi ng pagbuo ng ating pagkatao. Kapag nasaktan tayo, natututo tayong umunawa. Kapag nadapa tayo, natututo tayong bumangon. Kapag nagkamali tayo, natututo tayo magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati sa ating sarili. At sa bawat aral na iyon, unti-unti nating nakikita ang kamay ng Diyos na gumagabay, humuhubog at nagpapalago sa atin. Ang buhay, sa huli, ay hindi tuwid na linya. Minsan pataas, minsan pababa, minsan paikot-ikot, ngunit kahit ganoon, may nag-iisang direksyon ito, patungo sa Diyos at patungo sa kabuuan ng ating pagkatao.